Hallelujah, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa umaga. June 11, 2026. Sa mga oras na ito, O Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita sa Facebook, sa YouTube. Matthew chapter 10 verse 20. Ikaw po ang magsasalita. Ikaw ang mangungusap. At ang banal na Espiritu mo na nasa sa amin, Panginoon, kasama ka namin. At ikaw po ang magsasalita. Ikaw ang mangungusap. Magsasalita sa umagang ito. At sa umagang ito, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa umagang ito, Panginoon. Sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga subscribers sa YouTube, sa lahat po na nakikinig sa Amerika, sa Canada, sa South Korea, sa South America. Lahat kayo na nakikinig sa umagang ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nanonood ito, O Diyos. Sa audience na ito nakikinig sa umagang ito, O Diyos. Ibaba mo na lang po ang anointing. And it shall come to pass, Isaiah 10:27. And it shall come to pass in the last days. All the yoke that was upon our shoulder, and all the yoke that upon my shoulder, and upon my neck shall be destroyed because of the anointing. Because of the Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka po sa munting kawang ito, O Diyos. Abutin mo po ang lahat ng mga tao na nakikinig sa umagang ito. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Lord, patawarin mo si Pastor Ben. Patawarin mo kami lahat, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. At sa umagang ito, O Diyos, isishare ko po ang libro ni Jeremiah. 15 propeta sa huling kapanahonan. Inuna namin si Isaiah, ngayon naman ay si Prophet Jeremiah, mga kapatid. Pagpalain mo po si Pastor Ben. Pagpalain mo po ang iyong insight sa pangalan lamang ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan lamang ni Jesus. Sa makapangyarihan lamang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi po rito, before I formed thee before I formed thee in the belly, I know thee. Kilala na kita bago ko pang itinganak. Sa iyong sinapupunan, kilala na kita. Sabi po ng verse 5, mga kapatid. At ang sabi ko rito, and before thou camest forth out of my womb, of your womb, of my wombs. Bago pa ako lumabas sa tiyan ng aking mga magulang, sinantified mo na ako, nilinis mo na ako, sabi ni Jeremiah. At ang sabi niya rito sa last premise, and ordained thee a prophet unto the nation. Si Jeremiah, mga kapatid, ginawa po siyang propeta sa lahat ng mga bansa. Propeta sa lahat ng mga bansa. At ang sabi niya, behold, sabi niya rito, behold, I cannot speak for I am a child. Sabi ni Jeremiah, mga kapatid, hindi raw po siya pwedeng magsalita dahil bata pa siya, mga kapatid. Bata pa si Jeremiah, at sabi niya sa verse 7, but the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt not go on, that he shall send them, and whosoever command thee, thou shalt speak. At lahat ng dadaling kayo, susubuin ko sa kanila, magsasalita ka, Jeremiah. Sa verse 8, be not afraid of their face. Huwag silang matatakot sa kanilang mga mukha.
For I am with thee, sapagkat kasama mo ako, sapagkat ililigtas kita. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Verse 8, ulitin natin mga kapatid, napakaganda po ng sabi ni Jeremiah. Be not afraid of them, of their faces. Huwag kayong matatakot sa kanilang mga mukha. For I am with thee. Kasama mo ang Diyos. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa huling kapanahonan? Romans chapter 8 verse 31. Pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Amen. At ang sabi niya rito, to deliver them, saith the Lord. Ililigtas siya, si Jeremiah. At sa verse 10, sa verse 9, thus saith the Lord, put forth his hand and touch my mouth. Si Jeremiah, mga kapatid, bata pa lamang, sinalat na siya at pinandungan na siya ng kamay ng Panginoon at inipon niya ang kanyang bibig. Ano po ang dinadrive dito sa second premise? And the Lord said unto me, at sinabi ng Panginoon kay prophet Jeremiah, behold, I have put my words in thy mouth. Ilalagay ko sa iyong baba, sa iyong bibig ang aking salita. Hallelujah. Ano po ang prophecy na isi-share ni Pastor Ben? Jeremiah chapter 1 verse 10. Open your spirit. Facebook, YouTube. Sabi rito, Jeremiah chapter 1 verse 10. Prophetic po ang mensahe sa huling kapanahunan para sa ating kaligtasan. See, I have this day set thee over the nation and over the kingdom. Sa unang premise, ang sabi po sa Jeremiah 1:10, I have this day, sa araw na ito, ang sabi po ng Panginoon kay Jeremiah, I will set thee over the nation, over the kingdoms, to root out, to pull down. Ipadadala kita sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga kaharian to root out, to pull down, to destroy, and to throw down, to build and to plant. Ano ba ang sinasabi rito sa Jeremiah 1? Sa gospel, sa prophecy na amin pong pag-uusapan mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ulitin po natin, I have this day set thee over the nation, sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga pamilya, sa lahat ng kaharian, at sa lahat ng mga gobyerno, mga kapatid. At sabi niya rito, to root out, bubunutin ko kayo, and to pull down, hihilahin ko kayo, ibabagsak ko kayo. And to destroy, and to throw down, wawasakin ng Panginoon ang kapanahunan ni Prophet Isaiah, sapagkat ang Israel, mga kapatid, sinungaling, hindi tapat sa Panginoon. Ang kanya ang sabi niya dito sa last premise, to build and to plant. Ano ba ang dinadrive ng banal na kasulatan sa prophecy kay Jeremiah? Magpapanibagong tatag tayo, mga kapatid. Ang Israel, magpapanibagong tatag, mga kapatid, to build and to plant. Ganon din naman sa mga araw na ito, mga kapatid. Si Pastor Ben, ako po ay nakatayo sa iyong harapan, Panginoon. I-bless mo ako, Panginoon, at ang sabi nito, magpapanibago kaming tatag, mga kapatid. Ano po ang dinadrive ni Pastor Ben? Tayo po ay magpapanibagong tatag. Kakalimutan na natin ang lahat ng nakaraan, ang lahat ng ating kasalanan, at patawarin na natin ang lahat ng mga taong nagkakamali sa atin. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ano po ang sinasabi rito, mga kapatid? Jeremiah chapter 3 verse 15. Pagkaraan po ng lahat ng kaguluhan sa Israel, sa kabalisahan, sa mga kasinungalingang nagaganap sa bansang Israel, sa panahon ni Hanes, ni Hambles,
mga kasinungalingan. Jeremiah chapter 3 verse 15 ang sabi rito, "And I will give you pastor according to my heart, which feeds you with knowledge and understanding." Si Jesus Christ, ang Panginoon Diyos po, ay sinabi niya kay Jeremiah. Ipinasasabi po kay Jeremiah at kay Pastor Ben. Sabi niya, "And I will give you pastor to give you knowledge and understanding according to my heart." Ayon lamang sa aking puso, which should feed you with knowledge and understanding. Magbibigay ng karunungan at ng kaalaman para sa kaligtasan. Hallelujah. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Ipadadala si Jeremiah, mga kapatid, ayon sa naman puso ng Diyos sa kanya, puso ng Diyos, para bigyan tayo ng ganap na karunungan at ng kaalaman, understanding. Luzon, Visaya, Mindanao, Amerika. Magpapadala siya ng totoong pastor na maglilingkod sa kanya, magbibigay ng karangalan, kaalaman sa kanya, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Jeremiah chapter 7 verse 4. Open your spirit, Facebook, ang sabi rito, "Trust ye not in a lying words." Huwag daw tayong magtitiwala sa mundong punong-puno ng kasinungalingan. "Trust ye not in a lying words." Laganap ang kasinungalingan sa sanlibutan ito. At ang sabi na, saying, the temple of God, the temple of God, the temple of God is this. Ang templo ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pwedeng yurakan. Hindi magpapadala siya ng kasinungalingan. Magtatahuan kita, tiwala po natin ang ating buhay. Jeremiah chapter 10 verse 14, open your spirit, page 2. "Every man is Brutus among. Every man are Brutus." Pag tinawag po Brutus, mang. Sabi po rito, mga kapatid, and every compounder, at lahat ng mga founder ng simbahan. Sabi rito, "But the graven images," na bago ang kanilang pananampalataya, sumasamba sa Diyos-Diyosan sa panahon ni Prophet Isaiah. At ang sabi niya dito, ang lahat ng kasinungalingan, and this is the threat. At sila, ang mga taong yan ay nabubuhay lamang. Wala silang hininga. Ibig kong sabihin, mga kapatid, walang buhay ang mga tao sa kanyang kapanahonan. Jeremiah chapter 10 verse 23. "Oh Lord, open your spirit, fasten your seatbelt, you Jew." Norma Bagos, Jeremiah chapter 10 verse 23. "Oh Lord, I know that the way of man is not in himself." It is not in man to know that to direct his path. Ano po ang sinasabi sa Jeremiah chapter 10 verse 23? Open your spirit. Mga manggagawa sa sanlibutan ito, mga kapatid. Amerika, mga pastor sa Amerika, mga pastor sa England, sa Europe. Ang sabi nila rito, "Oh Lord, I know the way of man is not in himself." Hindi kaya natin itumpak ang ating sarili. Jeremiah chapter 10 verse 20. "Oh Lord, it is not in man to direct his path." At ang sabi, it is not in man to walk to direct his path. Hindi natin kayang itumpak ang ating sarili. Mga kapatid, mahalaga po ang kaligtasan, sinasabi ni Jeremiah, na ipinagkakaloob sa atin sa mga oras na ito. Jeremiah 23 verse 1.
3, verse 1. Woe be unto a pastor that destroy the way, that destroy and scatter the sheep of my pastures, saith the Lord Jesus Christ. Kahabag-habag, Jeremiah 23 verse 1. Kahabag-habag ang mga pastor, nasisirain niya at wawasakin niya, ikakalat niya ang mga tubal sa kanyang pastulan, sabi ng Panginoon. Sa verse 2, therefore, thus saith the Lord God of Israel is against the pastor that feed my people. Sa unang instansa, sa unang premise, sabi po sa verse 2, therefore, thus saith the Lord God of Israel against the pastor that feed my people. You have scattered my flock. Ikinakalat nila at ang sabi na rito sa second premise, and driven them away and have not visited them. Nangangalat sila, hindi ninyo sila binibisita. Visit upon the evil of your doings. Binibisitin lang ayon sa kanilang kasamaan. Hindi, mga kapatid, huwag po kayong magagalit kay Pastor. Marami pong humahayo, ayon lamang sa kanilang kalooban lamang. At ang sabi niya rito, and have not visited them, because I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord God. Mga kapatid, mga kayo, hallelujah. And I will gather them, the remnants of my flock, out of all countries whither I have driven them. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ang Israel, mga kapatid, nangalat sila. Diaspora, nangalat ang bansang Israel sa kanyang panahon. Hallelujah. Nagkaroon po ng diaspora, mga kapatid, nangalat ang mga anak ng Israel sa ulit kapanahon. Sa 33, 23. Jeremiah 29 verse 11. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Nangangaral, nag-aanyaya po ang Panginoon sa panahon ni Jeremiah, mga kapatid. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you. Iisa po ang panukala. Ano po ang binabalak ng Panginoon? For I know the thoughts that I think toward you.
Say the Lord, sabi ng Panginoon. Total peace. Ang panukala po ng Panginoon ay kapayapaan. Naniniwala ka ba, Pastor Ampong? Ang plano ng Panginoon ay kapayapaan. And not of evil, to give you an expected end. Bibigyan tayo ng kapayapaan, hindi kaguluhan, and not of evil, and to give you an expected end. Naniniwala ba ka, mga kapatid, kahit na matanda na si Pastor Ben, hindi po nag-will ng aking pananampalataya, lalo-lalo na po ang mga manggagawa sa Panginoon. Hindi pwedeng mag-wave ang aking pananampalataya, mga kapatid, sapagkat ako naniniwala, mga kapatid. Bibigyan tayo ng unexpected end. Meron totoong blessing, hindi kasamaan, o hindi kapayapaan, mga kapatid. Sabi nito. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat. Sa mga nakikinig sa Facebook, pagpalain mo po ang Tagaluson, lalo-lalo na po sa Baliwag, Bulacan. Ang mga inaanak, ang mga anak ni Nanabilising, ang kanyang mga anak, mga kapatid, lahat hindi ko na sila iisa-isahin, Panginoon. Nababasa mo po ang laman ng puso ni Pastor Ben. Nakikilala mo sila, mga lahat, Panginoon. Kahit sa dilim, kahit sa liwanag, kahit sa ating gabi, naririnig mo po ang panalangin ni Pastor Ben sa lahat ng mga tao para maligtas ang Amerika, ang Pilipinas, ang England, ang South America, at ang South Korea, mga kapatid. Hindi maikli ang iyong kamay sa oras na ito. Gumawa ka po ng lahat ng himala sa umagang ito, O Diyos. Pagpalain po si Pastor Erky, pagpalain po si Pastor Ampong, Panginoon. Pagpalain po po si Pastor Tony Albios. Mga totoong manggagawa sa huling kapanahunan at sabi nga ni Sister Sally. Sa araw-araw ng kanyang pananalangin, Panginoon, magpadala ka po ng totoong manggagawa, yung hindi ka lilingon sa kaliwa at sa kanan. Yan po ang panalangin ni Pastor Ben sa umagang ito. Magpadala ka po ng totoong manggagawa, yung hindi lumilingon sa kaliwa at sa kanan. At sa umagang ito, O Diyos, pagpalain mo po, Panginoon. Pagpalain mo ang umagang ito, O Diyos. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Pagpalain mo po ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Sa akin pong panaginip, mga kapatid, isang global nightmare, isang masamang bangungot ang nakita ko po ni Pastor Ben. Kanya araw-araw sinishare ko sa inyo. Mahalaga po ang kaligtasan, mga kapatid. Sabi nga ni Jeremiah 29 verse 7, sa huling kapanahunan, open your spirit, America, Pilipinas. Jeremiah chapter 1 verse 29. Jeremiah, sabi nga niya rito, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Daniel 9:27, and he shall fulfill the covenant with many
Magkakaroon po ng kasunduan ng Israel at ang Antichrist sa lahat pala ng mga tao. Naniniwala ba kayo mga kapatid na nakaakma na ang mga hari sa mundong ito para makipagkasundo sa Amerika, makipagkasundo sa Israel? Ako pinaniniwala mga kapatid sa Jeremiah 29:17. Magkakaroon ng covenant ang Antichrist at ang Israel. Naniniwala ako mga kapatid sa unang Korinto 10:31. Unang Korinto 10 verse Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi niya rito, Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Yan po ang sinasabi ni Jeremiah, 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction upon them. Kanya ang Israel, mga kapatid, open your spirit. Bakit po maraming bansa ang nakikipaghamok sa Israel sapagkat nawawalan sila ng kapayapaan? When they shall peace and safety, then sudden destruction coming upon Israel. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Facebook, Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa Amerika, sa lahat ng nakikinig ng mga pastor sa umaga ito. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Kanya ang Israel ay buspos, bat ng kaguluhan sapagkat hindi nila nakikilala si Jesus Christ. Naniniwala ka ba, Pastor Ampong, ng Israel hindi nila nakikilala si Jesus Christ? Magpunta po kayo sa Israel hanggang sa mga huling kapanahon na ito, mga kapatid. Ang sinasambahan nila, ang pinaglilingkuran nila, ang dinadasalan nila, mga kapatid. Mga pilgrims sa Israel. Sumasamba pa siya sa Wailing Wall. Doon na sa nasirang templo ni Solomon, mga kapatid. Yan po ang sinasabi dito, mga kapatid. At dito sa second premise, Daniel 9:27. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation. Ano po ang sinasabi dito, mga kapatid? Open your spirit, Facebook, Luzon, Visayas, mga Amerikano, lahat ng mga Pilipino. Sabi rito, mga kapatid, sa year 2029, ayon po sa prophecy ni Daniel, ayon po sa inire-reveal mo, sinisir ni Pastor Ben sa huling kapanahon, sa year 2029, mga kapatid. Ito po ay isang crucial years, isa pong mapanganib ng mga panahon na dadating sa buhay ng mga tao. Ayon po sa Biblia, mga kapatid. Matthew 24 verse 25. When you therefore shall see the abomination of desolation, is spoken of Daniel the prophet. Stand in your holy place. Open your spirit, mga kapatid. Sa second premise sa Daniel 9:27. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. 2028, mga kapatid, a very crucial years of the church. At sinabi po sa Matthew 24, pag nakita na raw natin, sabi po ni Daniel, mga kapatid, pag nakita na raw natin na lumaganap na ang kasamaan bilang isang propeta na nakatayo sa holy place. Ano po ang holy place? Ano po ang bottom line? Pag niyurakan na po ang Israel, mga kapatid, ang Jerusalem, pag niyurakan na ng mga Antikristo ang Jerusalem, mga kapatid, ang sabi nito, whoso readeth and let him understand. Yun lamang nakakikita, nakakaalam, ang nakakaalam. At sa umagang ito, mga kapatid,
Sabi niya rito mga kapatid, Daniel 9:27, pag lumaganap na po pala ang lahat ng kasamaan na yan, mga kapatid, lumaganap na ang kasamaan sa sanlibutan ito, mga kapatid. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Hallelujah, Lord Jesus Christ. Daniel 9:27, ano po ang senaryo? And the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation. And that determines shall be poured out abundant desolation. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa prophecy? Hanggang nalalabi ang paguluhan, hanggang nagaganap ang paguluhan sa Middle East. Lahat ng mga ganyan nagaganap yan, mga kapatid. Ano po ang sinasabi rito? Lumalaganap ang kasamaan sa Arab countries. Kasama na po ang Muslim, Arab war. Kasama na po ang Middle East, mga kapatid, mga kapatid. Lahat po ng Kristiyano, hindi lamang sa sanlibutan yun, kundi sa sanlibutan ito, mga kapatid. At dito po, mga kapatid, sa 2029, ano po ang sinasabi? Pinasasabi po ng Panginoon, repentance is en masse. Kailangan po sa year 2029, tayong lahat ay magsisi na po sa lahat ng ating kasamaan, sa mga evil doings na ginagawa natin, sa lahat ng mga kasinungaling na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Pangangalo niya, pagkatraidor sa Panginoon. Kanya ang sabi po ng banal na kasulatan, repent or else you will go to hell. Pag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kalapastakan, sa inyong pangangalo niya, si Hanes at si Hambres nangangalo niya sa kanyang kapanahonan. Revelation chapter 2 verse 29. And I give you pastor. Sabi dito, Revelation chapter 2 verse 21. And I gave her space to repent of her fornication. Bibigyan pala tayo ng Panginoon ng pagkakataon sa ating pakikiapid. Dalawa po ang sinasabi dito, pakikiapid at sumasamba sa Diyos-Diyusan. And she repented na. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ang 7 iglesia sa Asia Minor, ang simbahan ng Efeso, Pergamo, Thyatira, sabi, open your spirit, church. Open your spirit, mga Amerikano, mga Pilipino, mga manggagawa sa Pilipinas. Kasama na po kami, Panginoon. Sabi dito, bibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi na sa ating kasalanan. Ano po ang dinadrag ni Pastor Ben? Repentance is en masse. Revelation chapter 2 verse 22, behold, I will cast her into hell, and them that commit adultery with her into a pregnant relation, except they repent of their deeds. Except they repent of their deeds, mga kapatid. Iraratay ko kayo sa higaan, sa lahat ng nakikita sa inyo. Maiiwan kayo sa 7 taong kapigatian. At ang sabi dito, maliban sa Ingles, except they repent of their deeds, mga kapatid. Magsisisi tayo sa lahat ng ating kasalanan, sa pakikiapid sa simbahan, sa mga tao, physical fornication. At sa huling kapanahon ng ito, mga kapatid, isang global attack uli ang sinasabi ko ni Pastor Ben. Sa year 2030, naniniwala ba kayo mga kapatid
Sa panahon po ni Noah, mga kapatid, lahat ng mga tao sa Israel, they are evil continually. Patuloy silang nagpapakasama. Ayaw nilang kilalanin ang Panginoon. At sabi dito sa 37, Matthew chapter 24 verse 30. Matthew 24 verse 37. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, open your spirit, Facebook. Sa panahon ni Noah, maraming taong nagkakainan, nag-iinuman, nag-aasawa, nag-iiwalay. Yan po ang rules of the age sa kanilang kapanahon. They are evil continually. They are evil continually. At ang sabi po ng banal na kasulatan, sila lahat ay hindi naligtas, mga kapatid. Why? Nang si Noah, mga kapatid, ay nagtayo ng isang arka sa ibabaw ng mundo. Pinagtaunan si Noah, pinangangalang baliw yung matandang iyan. Ganon din naman si Pastor Ben sa huling kapanahonan. Ako po ay 80 anyos na. Ang isa po sa pinakamatandang pastor sa Davao City. Si Pastor Beneket baliw na, nababaliw na. Meron kang sinasabing prophecy sa year 2030. Basta po ang sinasabi ni Pastor Ben, year 2020 verse 30. Let's agree to disagree. Kung hindi po tama ang sinasabi ni Pastor Ben, bahala na po ang Panginoon. Diyos lamang ang nakakaalam sa buhay ni Pastor Ben. Ano po ang global attack na mangyayari sa year 2030? The last global attack, cyber attack, computer attack, at yung pandemic attack na sinasabi ko ng banal na kasulatan. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Cyber attack, online. Marami po sa online nagkakaroon talaga ng cyber attack. Computer attack, maski po sa computer, mga kapatid. Computer attack, the last syndrome. Artificial intelligence, maski sa YouTube, sa Facebook, mga kapatid. At ang pangatlo, mga kapatid, magkakaroon ng pandemic attack, mga kapatid. Hantavirus, Legionnaire virus, ang coronavirus. Ang pinakang malungkot na mangyayari, mga kapatid. Pag lumitaw na po ang coronavirus, tandaan natin, hindi mawawala ang COVID-19, mga kapatid. Hindi yan mawawala, sapagkat yan po ay spiritual yan, mga kapatid. Kinukuha po yan sa mga paningin at sa huling kapanahonan. Iisa po ang isinisigaw ni Pastor Ben. Repentance is a must. Kailangan magsisipot tayo sa ating mga kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, ako po'y mananalangin. Isang ginagawa sa iyo. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ako po'y mananalangin sa umagang ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tao. 3 bilyon ayon sa Sicaraya 13 verse 89. Panginoon. 3 bilyon ng mga Christian na iniligtas mo, Panginoon. Manggagaling sa Pilipinas, sa Amerika, sa South Korea, sa South America. Panginoon, sa oras din ito, Panginoon. Ako pinananalangin sa oras na ito, pagpalain po ang Luzon, ang Visaya, ang Mindanao, ang sambahayan ni Pastor Ben,
at lahat ng mga tao sa Davao City, sa Luzon, sa Visayas. Ako po'y naniniwala, walang maiiwan sa Davao City. Sa Pilipinas, lahat ay maliligtas. Sa Amerika, sa South Korea, sa South America. Lord Jesus Christ, sa umagang ito, gumawa ka po ng himala sa buhay ni Pastor Ben bilang magagawa mo sa huling kapanahonan ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig, pagpalain mo po ang YouTube, Facebook. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Makasama po kami sa isang salvation na hindi matatawaran sa huling kapanahonan. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Naniniwala ako, mga kapatid. Kailangan it is a must. Mag-repent tayo sa ating mga kasalanan or else pupunta tayo lahat sa impyerno pag hindi tayo nag-cease. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Repentance is a must. Kailangan magsisi tayo sa ating kasalanan, sa lahat ng ating kalapas-tanganan, sa mga lalaking babaeng walang katampatan sa iyong gawain, mga kasinungalingan, mga katampalasan ng pangangalog niya sa laman at sa simbahan. Panginoon, patawarin mo po si Pastor Ben. Kung ako pinagsasalita ng mahahayos na salita, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking kalapas-tanganan, sa aking sambayan, lalo-lalo na po sa aking sambayan sa buhay. At higit sa lahat sa ministry ito, Panginoon. At sa umagang ako'y ng kaanyaya sa lahat ng mga tao. Repentance is a must. Panginoon, magpadala ka ng totoong manggagawa. Yung hindi lalingon sa kaliwa at sa kanan. Hindi, yung mga tao hindi nalalaman ang kaligtasan. At sa umagang ito, O Diyos, i-bless mo po ang gawa. I-bless mo si Pastor Ben sa araw-araw na pag-share ni Pastor Ben sa gawain. Salamat po, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, ibaba mo po ang iyong kaluwalhatian, ang iyong karangalan, ang iyong kapangyarihan sa huling kapanahonan ito. You must be increased and I must be decreased. Ikaw lamang ang maitaas sa akin ang kaabaan, sa akin ang kamangmangan. Sa iyo ang karangalan sa umagang ito, O Diyos. Holy Spirit of the living God, ikaw po ang banal, ikaw po ang Diyos na pinaniniwalaan ni Pastor Ben. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran. First John chapter 5 verse 7. For there are three that bear records in heaven: the Word, the Holy Spirit, ang salita, and these three are one. First John chapter 5 verse 7. For there are three that bear records in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Iisa po ang Diyos na aking pinaglilingkuran, mga kapatid. Ang Diyos na gumagawa ng pagpapala sa ministry nito, sa aking mga anak, sa kagalingan ni Carol, ni Sister Celia, ni Pastor Ben. Lalo-lalo na po si Gary. Kasama na po ang mga mahal sa buhay ni Sister Celia. At sa umagang ito, Panginoon, pinasasalamatan na nakita, Panginoon, sa lahat ng aking kamangmangan. Pagpalain mo si Duterte, mga kapatid. Pagpalain mo si Bongo bilang pinadala mo sa sanlibutan ito para sa kaligtasan ng bansang Pilipinas. Hallelujah, Jesus. At sa umagang ito, O Diyos, pinasasalamatan ko na ang banal na Espiritu mo na kumikilo sa umagang ito, samahan sa Davao City, sa bansang Pilipinas. Naniniwala ako, Panginoon, sa kaligtasan ng bansang Pilipinas, irrespective of our religion and